May sapi talaga tong si Aris. Hindi sinabi sa akin na nasa bahay pala si Kuya Angelo. Kaya pala sinundo niya ako sa room. Buti na lang hindi na nagtanong si Kuya. Papasok na ako sa school at sinabay ulit ako ni Aris sa kotse niya. As usual, hindi na naman siya nagsasalita. Nakatingin ako sa bintana nang makita ko si Sin na naglalakad. Nakapamulsa pa siya at naka-headset. Ihinto Are. Hindi ko pa nabubuo yung sasabihin ko pero tinapakan na niya yung preno. Hindi pa naman ako naka-seatbelt kaya nasubsob ako. What the DCA? Kailangan talaga sumisigaw. Galit na si Tanya sa akin. Buti na lang walang sasakyan na nakasunod sa amin. Dito na lang ako. Sabi ko at bumaba ng kotse. Hindi ko na hinintay sasabihin niya. Agad akong tumakbo palapit kay Sin. Hoy Sin. Sabi ko sabay hampas sa braso niya. Tinignan niya ako ng masama pero agad din siyang umiti nang makilala ako. Tinanggal niya yung headset niya. Good morning. Bati niya habang nakangiti. Ngiti na naman. Handa na sana kong sigawan at sermunan siya kung bakit hindi siya pumasok pero agad na napunta yung attention ko sa mukha niya. Hala! Si! Bakit puro sugat ang mukha mo? Tanong ko sa kanya. Sugat ang labi niya na medyo namamaga pa. May maliit na pasa sa gilid ng labi sa right side at sa gilid ng kaliwang mata. May gasgas din sa kaliwang pisngi. Ano? Hihi! Tumambling sa bike. Sagot niya sa akin habang naghihimas ng batok. Tumambling? Seryoso ba siya? Halata naman ang napaaway siya. Talaga lang yun na lang ang sinagot ko at nagpatuloy sa paglalakad. Ganon din ang ginawa niya. Kamusta pala sa room? Tanong niya sa akin. Ayos lang. Mas lalo lang sila ng naaning. Ganon pa din. Except sa 1 week na nila kung hindi pinapansin. I-explain ko para sa'yo. Sabi ko at umubo para ihanda ang boses ko. Fernandez ang middle name ko. Yun lang ang sinabi ko at hinintay kung makakakuha siya ng hint. Kaya lang slow din pala siya. Explain mo kaya ng maayos, Jay. Tapos, ay mukhang hindi siya aware na Fernandez din si Aris. Ano ba yan? Pinsan ko si Aris. Mabilis na sagot ko sa kanya. Bigla siyang huminto at nag-isip. Parang alam ko na yung mangyayari. Ano? Iiwas ka na rin? Hindi mo na rin ako papansinin? Bigla siyang umiti. Siyempre hindi ko gagawin yun. Kuwari hindi ako aware sa issue na yan. Nakakahawa yung ngiti ni Sin na pangiti na rin ako ng di oras. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa school. Nakita ko pa si Aris na nakasandal sa kotse niya. Naka-cross arm siya at masama ang tingin sa akin. Umiwas ako ng tingin. Hindi ko naman siya masisisi agad akong bumaba sa kotse kanina. Malapit na kami sa building namin ang biglang huminto si Sin. Nakatingin siya sa isang lalaki na nakaupo sa sanga ng puno. Sino yun? Tanong ko. Si Calix. Classmate natin yan, ano ka ba? Sagot niya sa akin. Hindi ko naman kaya kita yung mukha anong lalaki at hindi ko din alam ang pangalan niya. Baka nakatalikod sa amin. Pero pinagmasdan ko pa rin. Ay nga. Classmate nga namin. Walang kadala-dala. Parang hindi siya napilayan nung nakaraan dahil sa pagtambay niya dyan. Dagdag ni Sin, bakit? Ano nangyari? Tanong ko. Pasensya naman. Naintriga ang lola nyo. Nagmadali daw sa pagbaba. Ayon dire-diretso nang bumagsak tapos tumama yung paa sa malaking ugat ng puno. Umaano ba kasi siya dyan? Ewan ba? Tara na. Aya ni Sin, naglakad na kami ulit. Parang pamilyar sa akin tong Calix na to, hindi nga lang ako sigurado. Hindi pa ako nakakalayo nang may marinig akong pangalan. Dahilan para masagot ang nasa isip ko kung bakit parang pamilyar tong Calix. Mika! Hintay sandali. Yung sulat. Yung love letter na nakuha ko sa second floor ng building namin. Sila kaya yun? Ano kaya stop? Ang dami mo nang isipin sa section, wag mo nang idamay pati love life nila. Ay tama ang bulit ko sa utak. Hindi na dapat ako makialam sa kanila. Buhay nila yan.
Mind your own business, kung may business ka. Hi JJ. Tawag sa akin ni Sin dahilan para bumalik ako sa realidad. Bakit? Tanong ko. Tulali ka kasi. Anyari sa'yo? Tanong niya sa akin. Oh, wala. May naalala lang ako. Nagkibit balikat lang si Sin. Malapit na kami sa mismong room nang makita naming nagkakagulo ang mga classmate namin sa tapat ng room. Mukhang may nag-aaway. Lumapit pa kami ni Sin para makita ng maayos. Si Kiefer at isa pang lalaki. Nakahawak si Kiefer sa kwelyo nung lalaki. Kita ko yung panggagalaiti niya pero yung kaaway niya hindi ko makita ng maayos. Ay pre. Anong nangyayari? Tanong ni Sin sa isa sa mga classmate namin. Si David bumalik na. Gusto niya siya pa rin ang class president pero syempre hindi papayag si Kiefer. Sagot nung classmate naming mukhang excited sa away. May away na excited pa. Nice. Hinatak ko yung dulo ng manggas ni Sin. Siya ba yung David? Tanong ko. Maikling sagot ni Sin. Hindi ko makita na maayos yung mukha niya dahil sa mga talipandas na classmate namin. Kay Kiefer ako. Solid David too. 500 Kiefer yan. 1,000 ako. Aba. Sa halip na awatin nagpustahan pa. Galing naman. Hinatak ko ulit yung dulo ng manggas ni Sin at sumenyas na papasok na sa room. Wala akong balak makigulo. Tama yan. Umiwas ka. Naupo na ako sa upuan ko. Dahil lahat sila nasa labas, solo ko ang kwarto. Napansin kong binalik nila yung mga harang na karton, yero at plywood sa likod. Tinakpan na naman nila yung mga gamit sa likod. Tuset, arte. Naramdaman kong may pumasok na sa loob kaya binalik ko na yung tingin ko sa harap. Si Yuri lang pala. Dumiretso lang siya sa upuan niya sa likod. May ilang minuto din siguro kaming nakaupo nang sa hindi ko malamang dahilan napunta yung nagsusuntukan sa loob ng room. Pati mga classmate naming abnormal napunta din sa loob. Suntok dito, suntok doon ang nagyayari. Paulit-ulit babagsak at tatayo. Hanggang sa pagtumba ni Kiefer sa akin siya bumagsak kaya dire-diretso din ako sa sahig. Aard! Aray! Tumayo si Kiefer at bumalik sa kasuntukan. Samantalang ako nahirapang tumayo may tumapak pa sa kamay ko. Buwisit! Aray! Ano ba? Sigaw ko. Pinilit kong makatayo agad dahil feeling ko magkaka-stampede. Hinimas ko yung kamay kong natapakan ng kung sino. Nakatumba na yung ibang lamesa at bangko. Ewan ba? Nakaramdam ako ng inis. Ang gulo-gulo nila ang sakit sa ulo. At mas lalo pa akong nainis nang makita ko yung bag ko na nagmukhang basahan. Kingina! Tumigil deti Evie kayo. Sigaw ko pero walang pumansin sa akin. Ano ba? Nakakagigil na kayo. Parang may sariling isip ang kamay kong kumuha ng bangko at binato sa nag-aaway. Ay teka! Ano yung ginawa ko? Tumigil ang aaway at lahat sila sa akin na nakatingin. Tang na! Lagot ka! Masama ang tingin sa akin ni Kiefer at nung David. Putakte! Pati mga classmate naming mukhang nabitin sa away masama na rin ang tingin sa akin. Narinig kong may tumawa ng mahina. Mukhang si Yuri yun dahil sa pagtaas-baba ng balikat niya sama pa yung pilit niyang pagtakip sa bibig niya at pag-iwas ng tingin. Napilit ako ng ngiti sabay peace sign sa daliri. Pifta! Bakit may babae dito? Galit na si Tanong David. Bunganga naman ito. Matangkad siya kay Kiefer pero medyo payat. Merong peklat sa panga at medyo maputi. Ordinaryo lang itsura niya. Ikaw ba yung bumato ng bangko? Galit na tanong ni Kiefer. Bubuka pa lang sana yung bibig para magsalita ng unahan ako ni Sin. Siya yun. Sabi ni Sin habang nakangiti. Naningkit ang mata ko sa kanya. Ang bait nitong bata na to. Sana kunin na ni Lord. Agad na lumapit sa akin si Kiefer at kinwelyuhan ako. Nanlilisik ang mata niya sa akin. Ara, pakialamera ka. Sigaw niya sa akin. Ang lapit lang ng bibig niya sa mukha ko. Amoy mint yung hininga niya. Ay! Bakit ko ba pinapansin yun? Sinubukan kong alisin yung kamay niya. Pero hinigpitan lang niya. Pati iba naming kaklase nakialam na rin.
Uy Kiefer, babae yan, wala akong fake. Sigaw ni Kiefer. Ano ba? Yung laway mo tumatalsik sa mukha ko. Reklamo ko sa kanya. Aba talaga nang ginagalit, Kiefer. Ibaba mo na yan. Yurik, babae pa rin yan, uy. Felix, bitiwan mo nga ako. Ano ba? Ako kaya kalaban mo. David, sakalin mo pa. Hahaha, Sin, bitiwan mo na. Balikan mo na si David. Rest of the class. Halos lahat sila nakikiusap na bitiwan ako. Wala naman nagawa si Kiefer dahil buong klase na yung nagsasabi. Labag man sa loob niya pero binitiwan niya ako. Matalim ang tingin niya sa akin at muling humarap kay David. Nakaamba pa lang sana siya ng suntok nang biglang magsalita si Yuri. Re-election na lang tayo sa Monday para matapos na to. Nagbulungan ang buong klase at parang nag-isip ang Kiefer sandali. Tinignan niya si David. Payag ako, di. Sagot ni David kay Yuri. CJ. Pagkatapos ng klase. Dagdag ni Kiefer. May magnang hinayang at may sumang-ayon, meron din namang ako yung sinisi at baka meron din akong mapatay ng maaga. Babalatan ko na lang ang buhay para masaya. Lunchtime. Hatak-hatak ko si Sin sa kwelyo niya. Kailangan ko lang makausap ang bata na to, bitawan mo na ako, di. Parang bata ng 7 taon na nagmamaktol itong si Sin. Binitiwan ko siya sa kwelyo pero agad kong pinaikot ang braso ko sa lig niya. Aray! Sigaw niya. Gago ka kasi. Ipapahamak mo pa ako kanina. Sorry na. Aaray. Binitiwan ko din siya agad pero malakas na kutos muna ang ibinigay ko. Luko kasi. Masakit yun sambit niya habang hinihimas ang ulo niya. Talaga? Hindi ako aware. Sarkastiko kong sagot. Nagpout naman siya agad na parang napahiya. Medyo naawa naman ako. Pasalamat siya, cute siya. Papabili ka ba sa cafeteria? Tanong ko. Nabuhayan siya sa sinabi ko at agad nang umiti. The usual smile. Sige, sagot niya habang nagnanod. Lumakad na kami papunta ng cafeteria. Walang tigil sa paghuhusi Sin habang lalakad. Kies. Bata talaga. Sin, ilang taon ka na? Tanong ko. 14 na. Sagot niya habang nakangiti. Napahinto naman ako bigla. Dapat pala first year pa lang siya. Bata nga talaga siya, bata sa akin ng 3 taon. Paano ka naging 4th year? Ano? Paano nga ba? Nanguha lang ako ng exam nung grade 4 tapos nilagay na nila ko sa first year high school. Paliwanag niya. Accelerated. Paano ka napunta sa section? Ahahaha. Hinalikan ko yung classmate kong maganda. Sagot niya habang nakangiti na naman. Hokage pala ito Yun lang. Tapos sinuntok niya ako tapos nagkagulo na. Sa akin nagsimula kaya ako yung napunta sa section haha. Yaan. Ninja moves ka kasi. Napakamot na lang siya sa ulo pero nakangiti pa rin. Pati ako napangiti na lang din nakakahawa kasi minsan. Tinuloy na namin ang paglalakad. Pagdating sa pinto ng cafeteria napahinto kami dahil sa notice na nakadikit sa pinto. Yellow section A is not allowed inside. SS, kasama ka dun babae. All section A. At kasama na ako dun. Pivot siya. Kung kailan hindi ako nagbaon ngayon pa nangyari to, paano yan Jay? Pati ikaw hindi na pwede sa loob. Sabi ni Sin, ano ba yan? Baka naman nanakot lang yung mga tao sa loob. Baka hindi pa ako kasali sa rule na to, hinawakan ko yung pinto para buksan pero pinigilan ako ni Sin, wag mo na tangkain. Baka kung ano gawin sa yung parusa kapag lumabag ka dyan. Kiyahe. Malay mo naman hindi pa apply sa akin ang rules na yan. Apply na yan. From the start na pumasok ka dito. Hindi ka lang nila binawalan kasi transferi ka at hindi mo pa alam issue ng section sa cafeteria. Naningkit ang mata ko sa sinabi niya. Paano mo nalaman yun? Napahimas siya sa batok. Narinig ko sa section A nung nakaraan. Confirm. Chismoso talaga to, hindi ka chismosa Jay. Para kaming natalo sa laban nang umalis kami sa harap ng cafeteria. Napunta kami sa harap ng malaking building at naupo sa bench.
Huminga ako ng malalim at pinatong ang siko sa tuhod para pumangalumbaba. Nagugutom na ako, Jay. Ako din si. Next time talaga magbabaon na ako. Ay. Ako din pagbaon mo. Tinignan ko siya. Ano? Swerte mo. May tagabaon ka pa. Nagpout siya skin. Sige na. Wala naman kasi mag-aasikaso sa amin ang babaunin ko. Bakit? Nasaan parents mo? Umiwas siya ng tingin. Piparehong nasa trabaho. Wala ka bang kapatid? Meron. Pero busy sila eh. Parang ayaw niya pag-usapan yung family niya. Hindi siya makatingin sa akin ng maayos at halos humina na yung boses niya sa pagsagot. CJ, ako na lang maghahanda ng baon mo. Para siyang nabuhayan at muling bumiti sa akin. Ganyan dapat. Sabi mo yan ah. Nagnod naman ako at mumiti rin sa kanya. Pero nawala din yun ng parehong kumulo sa gutom ang sikmura namin. Food. Bumuhos ka mula sa langit. Anong ginagawa niyong dalawa dyan? May nagsalita mula sa likod namin. Lumingon ako para tignan. Si Rocky at nakangiti siya sa akin habang hinahawi ang mahaba niyang buhok. Pero nawala yung ngiti niya nang makita si Sin sa tabi. Hi Rocky. Bati ni Sin ang buong sigla. Parang nag-iba bigla si Sin, ano yon? Buhay na buhay kahit pareho kaming gutom. Pagtataray ni Rocky sa kanya. Lumapit siya sa amin at naupo sa tabi ko. Kamusta Jay? Eto gutuman. Ikaw? Bored na sagot ko. Bakit hindi, Sin cut Rocky? Ako hindi mo kakamustahin. Agad siyang tinignan ng masama ni Rocky. Hindi na. Obvious naman na nakipag-away ka. Ahihihiti. Parang babae na kinilig si Sin, ano yun? Bakit nili ganun? Question mark na tuloy sa akin tong si Sin, pareho pa kami ni Rocky ng reaksyon. Baliw di. Bulong ni Rocky at muli akong hinarap. Hindi pa ba kayo kumakain? Hindi pa eh. Bawal na ako sa cafeteria kagaya nila. Sabi sabay turo kay Sin na todo smile kay Rocky. Ganun? Tumingin siya sa entrance ng cafeteria. Akin na pera nyo. Gagawan ko ng paraan problema nyo. Saad niya habang nakalahad ang kamay sa amin. Kahit medyo naguguluhan nagbigay na rin ako ng pera. Si Sin no doubt na nag-abot. Nakakapagtaka lang yung pag-abot niya ng pera. Nilapat niya kasi ng husto yung palad niya sa palad ni Rocky. Ahihihiti. Sabi nito habang kinikilig sa sabakan kita. Banta ni Rocky sa kanya pero hindi naman siya nagpatinag. Ano pala gusto bilhin? Kanin sa akin tapos sa ulam baka minudo na lang. Ikaw Sin? Special order sa akin. Rocky tawag dun. Sagot niya habang nakangiti ng nakakaloko. Agad siyang tinignan ng masama ni Rocky. Kiyafe. Ayaw ayusin. Bahagyang tumawa si Sin, kapareho na lang nung kay JJ. Tumango lang si Rocky at mabilis na naglakad papunta sa cafeteria. Pagkakataon ko nang makitsismis. Hoy Sin! Ano yun? Anong ano yun? Yung kay Rocky. Iritable kong tanong sa kanya. Ano? Classmate ko siya dati. Siya yung ano? Yung hinalikan ko. Paliwanag niya habang namumula ang pisngi. Ikaw na tunay na Hokage. Naningkit ang mata ko sa kanya. Crush mo si Rocky no? Bigla na lang itong kinilig at parang sinisilihan ang puwet sa upuan. Hindi na kailangan ng sagot kita ng kita naman na. Daig pa babae kong kiligin. Umayos ka nga. Sita ko sa kanya. Pinagtitinginan na kasi kami. Ikaw kasi di. Sabi nito sa akin. Hinampas ko siya ng malakas sa braso at halos mahulog siya sa kinaupuan. Masakit. Reklamo niya sa akin habang hinihimas ang braso niya. Inirapan ko lang siya. Nakita kong lumabas na si Rocky ng cafeteria dala yung mga pinabili namin. Eto na ti. Inabot niya sa amin yung hawak niya. Ninisian ko siya. Salamat ti. Thank you Rocky baby. Sabi ni Sin, bigla nang ang salubong ang kilay ni Rocky at bago pa man siya makapagsalita, hinatak na ako si Sin paalis.
Halos madapa pa ako sa paghatak niya. Huminto kami malapit sa building ng section Igago ka ay. Sabi ko habang naghahabol ang hangin pero ang sinang walang hiya nakangiti pa rin at halatang masaya sa pinaggagawa. Naghanap kami ng mapupwestuhan para kainin yung pinabili namin. Baka kasi tangayin ng food nature yun pagkain namin. Nagtago kami sa likod ng mga tambak na gamit. Kumuha lang kami ng bangko at lamesa. Kasabay ng pagmuya namin ay ang pagkagat ng mga lintik de lamok samin. Ang sakit at ang kati. Si Sin naman kasi. Pipili lang ng pwesto yung malamok pa. Matapos kumain bumalik na kami sa room at agad kong inalkoholan yung mga kagat sakin. Umiiwas pa rin ang tingin sakin yung buong klase. Tinignan ko si Felix pero umiwas din siya ng tingin. May masama kayang ginawa si Ari sa kanya? Tumunog na yung bell at ilang sandali bago dumating ang teacher. Hindi din naman ganun katagal ang naging klase namin. SS na kasi ang sunod naming klase at binigyan kami ng 30 minutes na vacant para makapaghanda. Tumayo na ako para lumabas at magbihis pero laking gulat ko nang bigla ng hubad ng polo yung buong klase. Pinilit kong magmadali baka kung anong makita ko sa pagbibihis nila. Kaya lang huli na, hinubad na nila mga t-shirt or sando nila. Hala! Hala! Teka lang. Sanay naman akong nakakakita ng topless na lalaki pero ang dami kaya nila. Lumabas ako agad at tumakbo sa pinakamalapit na sis. Nagbihis na din ako. Jogging pants at t-shirt lang ang uniform namin pero short at t-shirt naman sa lalaki. Pagbalik ko sa room para itabi yung uniform ko napahinto ako nang makitang nakahubad pa rin yung iba sa kanila. Hala di. Bulong ko. Okay lang sana kung topless lang eh. Kaya lang naka-boxer lang yung iba. Kagaya ni Kiefer, ang puti niya dinaig pa yung puti ko, mala Adonis din ang katawan niya. Mashit diet. Halos pareho lang sila ni Yuri ng katawan pero kung may kapansin-pansin sa kanya yun yung mga peklat niya sa katawan. Hindi rin siya ganun kaputi kagaya kay Kiefer. Hinay-hinay sa pagtitig, may bumulong sa akin kaya halos mapaiktad ako sa gulat. Si Sin lang pala. Nakabihis na siya at nakangiti na naman sa akin. Inirapan ko lang siya at nilagay na sa bag ko yung uniform. Tara na T. Ayan niya sa akin. Tumango naman ako at sumunod sa kanya. Ngayon pa lang ako makakapunta sa gymnasium. Sana naman maging matiwasay ang lintik na iis na to. Daw ng section ang gayon. Can we watch? Michael asked me. Bakit sa akin siya nagpapaalam? Bahala kayo di. Sure akong andun si JJ. Ano kaya itsura niya kapag nag-PE? Kiko said. Ellis do I have this feeling na bastos yung ini-imagine niya. Hoy Kiko. Pinsan ko pa rin yun. Bakit? May masa, baby. Ella called me. Lumapit siya sa amin at hinalikan ako sa pisngi. Pupunta kami sa Giffin. May practice kami. Sama ka? She asked. Wait. Sa Giffin. SS ng section ang gayon. Kiefer. Yeah. Sure. I answer shortly. Binigyan ako ni Kiko at Michael ng makahulugan ng tingin. Alam ko namang gets nila kung bakit ako pumayag. Naglakad na si Ella papunta sa Giffin at sumunod naman kami. Pagdating dun, halos mapahinto si Ella nang makita ang buong section sa loob ng Giffin, inakbayan ko siya agad. Don't know guy I do that but I have to masama ang tingin sa amin ng grupo ni Kiefer at Yuri. Look who's back. Kiko said. Napatingin ako sa kanya bago tignan kung sino yung sinasabi niya. Si David, ang laki ng pinayat niya. Muli kong tinignan ang grupo ni Kiefer pero iba ang nahagip ng paningin ko. Si JJ. Class, Rabbi partner. Utos ng teacher namin. Batuhan bola daw muna ang gagawin namin. Pares-peres muna ang peg. Siyempre obvious naman na walang mag-partner sa akin kaya hinatak ko na si Sin, partner tayo. Sabi ko habang nakayapos sa braso niya. Hindi siya nagsalita pero nakatingin siya sa braso niya na yapos-yapos ko. Tinignan ko din yun. Putik. Nakadikit na yung braso niya sa dibdib ko. Agad kong inalis yun at nagsimulang ngumiti ng nakakaloko si Sin, ang lambot. Eba. Malakas na batok ang agad kong binigay sa kanya.
Manyakis. Masakit yun. Reklamo niya habang hinihimas ang ulo. Alam ko. Humanap na lang ako ng pwesto para sa amin at sumunod naman siya. Kumuha ako ng bola. Kulay pula yun na medyo malambot, madalas gamitin sa dodgeball. Nag-umpisa na kami ni Sin, nung una tahimik lang kami sa batuhan ng ginagawa namin hanggang sa mailumipad na bola sa harapan ko. Wow ah! Muntik na. Muntik na ako tamaan kaya napatingin ako sa pinanggalingan nun. Kaya lang patay mali siya yung mga ulupong. Nakita mo kung saan galing yun? Tanong ko kay Sin ang alin? Yung dumaan sa harap ko. Hindi. Hindi ko na lang pinansin at baka aksidente lang. Bumalik kami sa ginagawa namin. Bato dito, salo doon, bato ulit at wua. May lumipad na naman na bola malapit sa muka ko. Hindi lang isa, kundi dalawa. Tumingin ulit ako sa pwedeng panggalingan. Hindi na aksidente yon, dalawa na eh. Nakita ko yung mga classmate namin. Masama ang tingin sa akin lang pala. May mga hawak silang bola. Iba-iba, pati bola ng football, tennis, volleyball at basketball meron. Bakit? Bigla nang bumilis yung tibok ng puso ko. Kakaiba yung kaba ko. Hindi rin maganda to, parang alam ko na kung saan mauwi. Tumingin ako kay Sin para humingi ng tulong pero ang walang hiya biglang nawala. Sin! Napalunok na lang ako at napaatras. Hanggang sa bigla silang pumwesto at bumwelo. Anak ng... Tumakbo ka na, Jay. Ayaw gumalaw ng binti ko. Asar. Section E. Sigaw ni Kiefer. May hawak siyang bola ng baseball kagaya noon, bumwelo din siya. Charge. Sigaw niya. One word. Masakit. Gano kasakit? Pitang na. Sobrang sakit. Sa pagsigaw ni Kiefer nag-umpisa na silang batuhin ako ng bola. Wala akong magawa kundi ang protektahan ang ulo ko. Kahit kasi tumakbo ako, wala na ring saysay. Dinig na dinig ko yung tawanan nila at hiyawan. Pati pagsipol ng teacher namin sa pitonya dinig ko din, pati mga students na nakatambay lang ata naghiyawan at sigawan din, kusang bumagsak ang katawan ko. Hindi naman kasi ako poste para tumindig lang kahit anong tama or sipa. Masakit. Pati damdamin ko nasasaktan. Mapapaisip ka na lang na bakit ikaw? Bakit nga ba? May ginawa ba ako ng masama sa kanila? Natapos ang pambabato nila at tinignan ko sila. Nakatawa lang sila ng lahat sa akin. Si Sin hawak-hawak ni Felix at ng iba pa, kita ko yung pag-aalala niya. Nakita ko din yung ibang students na nakatingin sa akin. Doon ko lang din na-realize andun pala si Aris at mga classmate niya. Si Aris. Kung hindi ko ba siya naging pinsan, mangyayari ba sa akin to? Siya ba dahilan kung bakit nila ginagawa to? Hindi ko alam kung bakit pero gusto kong umiyak. Siguro dahil masakit yung katawan ko sa tama ng mga bola o dahil hindi ako makapalag sa mga ginagawa nila kahit gusto-gusto ko lumaban. Babae pa rin naman ako. Mabilis masaktan, hindi lang pisikal pero pati mental at emosyonal. Pinilit kong tumayo. Pakiramdam ko kasi aping-api na ako at ayoko ng ganung pakiramdam. Papatayo na ako nang makita ko si Kiefer na bumwelo. May hawak siyang bola ng baseball. Teka, di ba binato na niya yun? Para siyang pitcher sa paraan niya ng pagbato. Binato niya yung bola at masyado nang mabilis ang pangyayari para harangan o iwasan ko pa yun. Diretso nang tumama yung bola sa ilong ko, dahilan para bumagsak na naman ako sa sahig. Yugi. RIT. Tama na. Pagod na ako ah. Masyado nang masakit. Sandali akong nagtagal sa paghiga, para kasi akong nahihilo. Ilang segundo pa bago ko pinilit ko ulit tumayo. Tinignan ko ng masama si Kiefer pero nakasmirk lang siya sa akin. Isang suntok lang. Yun lang hinihingi ko. Maligaya na ako. Naramdaman kong parang may lumalabas sa ilong ko. Feeling ko sipon dahil siguro naiiyak na ako kaya meron. Ginamit ko yung kamay ko pamuna sa ilong ko. Nakakahiya kasi kung makikita nila. Kaya lang ayaw mawala, meron pa rin akong nararamdaman na tumutulo sa ilong ko. Jay, dinig kong sabi ni Sin, tinignan ko siya at sobra yung pag-alala na nakikita ko sa kanya. Kinabahan ako bigla. Ayoko sana pero tinignan ko yung kamay ko na ginamit kong pamunas. Na sana pala hindi ko ginawa,
Didugo di. Huminahon ka, Jay. Kaunti ng dugo lang yan. Mas bumilis pa ang tibok ng puso ko. Nag-umpisa na rin ang panginginig ng buong katawan ko. Hindi to maganda. Naulit na naman. Hindi ako makahinga. Parang may sumasakal sakin. Unti-unti na ring lumalabo ang paningin ko. Hindi ko alam kung dahil sa luha o dahil nag-uumpisa na naman. Ganito rin yun. Ganito rin pakiramdam ko noon bago magdilim ang lahat at hindi ko na maalala ang mga pangyayari. Labanan mo, Jay. Dugo lang yan. Huminahon ka. Kahit anong kausap ko sa sarili ko parang wala ding saysay. Napakatigas ng ulo mo. Sumunod ka sa sasabihin ko. Wala kang kwenta. Mamatay ka na. Dagdag palamunin. Wala ang nanay mo kaya pwede kong gawin lahat ng gusto ko. Ayan na naman. Mga memorya na hindi naman pamilyar sa akin. Mga boses ng mga lalaki nang paulit-ulit sumisigaw sa isipan ko. Nakakatakot sila pero kahit ganun andun pa rin yung pakiramdam ko na dapat akong lumaban. Nakatitig lang ako sa kamay ko, kitang-kita ko ang panginginig nito. Nag-uumpisa na rin akong maakit sa dugo at parang maisariling isip ang kamay kong unti-unti lumalapit sa bibig ko. Hindi. Jay. Wag. Makinig ka. Halos guhit na lang ang pagitan ng kamay ko sa bibig ko nang may tumabig nito. Para akong nagising sa panaginip at tumingin sa gumawa nun. Aris. Kuhanin mo gamit mo at uuwi na tayo. Maotoridad niyang utos. Naguguluhan ako. Hindi rin ako makagalaw. Ayaw kumilos ng paa ko. Hay! Galit na sigaw ni Aris. Medyo nagulat pa ako pero agad din akong sumunod. Mabilis akong tumakbo pabalik sa room. Mukhang may napikon. Hindi ko naman alam na dudugo yung ilong niya. Pero bakit ganun yung reaksyon niya sa dugo? Pwede nang wag mong idamay si JJ dito. Ari said. Affected ka? I asked and smirked. Nice. Dagdag na alas laban sa'yo. Hindi. Nag-alala lang ako para sa inyo. He said and also smirked. Kung ako sa'yo hindi ko hahayaan na makakita siya ng dugo. Kailan ka pa nag-worry sa amin? Ngayon lang. Ikaw din, baka magulat ka at makaharap mo bigla ang delubyo. I cross and my arm. I don't believe you and beside your cousin belongs to Section E, kaya wala kang pakialam kung anong gawin namin sa kanya. He chuckled. Don't say it didn't warn you. He said and walk away. Kasunod niya si Kiko na nag-iwan ng matalim na tingin kay David. Kasunod din niya si Ella. She looked very disappointed to me. I can't blame her. I'm still a failure, maybe that's the reason why she didn't choose me. I'm sorry, Ella. Kiefer. Bakit kailangan mong gawin yon? Galit na sigaw sa akin ni CN, it's an accident. Hindi ko naman alam na dudugo yung ilong niya. Yeah, right. Yan din ang sinabi mo sa huling laro mo ng baseball. Sin said. Nag-init ang ulo ko sa sinabi niya. Bakit kailangan niyang ipaalala yun? Agad kong hinawakan ang shirt niya at tinignan siya ng masama. Huwag mo kong pagsasalitaan. Baka nakakalimutan mong kung sino ako. Alam ko pero si Jay ano? Lumalambot ka na? Kiefer. Ibaba mo na yan. Yuri said boredly. Binatiwan ko si Sin pero nasa kanya pa rin ang tingin ko. Huwag mong hinatayin ang galit ko. Sundin mo lahat ng sasabihin ko. I look at everyone. Jay will stay at section. What? Yuri asked in disbelief. You heard me. She will stay, I have the plan. Thanks to Aris, I now know what to do with his cousin. Hindi ko alam na magagamit ko siya. Like what is said, panibagong alas laban sa kanya. Masarap palang magkulong sa kwarto. Yung may nagdadala na lang ng pagkain sa'yo. Preso lang ang peg pero may kalayaan naman lumabas. Sadyang ayoko lang talaga. Kahit nung weekend hindi rin ako lumalabas. Ilang araw na din akong hindi pumapasok. Pwede na ba akong huminto sa pag-aaral? May kumatok sa pinto at unti-unti nang bumukas. Pumasok si Tita Gemma na may dala-dala ng tray na may pagkain. Jay, kumain ka at uminom ng gamot. Bumangon ako at umupo. Tita, pwede po bang mag-stop na ako sa pag-aaral?
Bakit naman? Dahil ba dun sa mga nangbuli sa'yo? May halong pag-aalala sa boses niya. Kesa mapaaway ako. E di iwasan ko na lang. Ayoko lang pong mapaaway. Di ba nag-promise na ako na magbabago? Hinawakan niya yung kamay ko at tinignan ako sa mga mata. Maraming paraan para labanan ang nangbubuli. Hindi lang pakikipagbasagan ng bungo ang solusyon. Basagan ng bungo. Saan nakuha ni tita yun? Pero kung kailangan na talaga. Sige, tatanggapin namin. Dagdag niya. Binibigyan niya ako ng permiso makipag-away. Parang nabuhayan ako bigla dun ah. Ha, evil love, sure po kayo. Okay lang po talaga? Pero wag naman palagi. Hinawakan niya yung pismi ko at hinimas yun gamit yung hinlalaki niya. Sige na. Aalis muna ko kaya kung may kailangan ka, tawagin mo lang yung mga maid. Okay. Sige po, T. Lumabas na si Tita Gemma sa room. So pwede lang akong makipag-away kapag binubuli ako at dapat minsan lang. Pwede na yon at least makakatanggi na ako sa ginagawa nila sakin. Kinain ko na yung dala ni tita ng pagkain. Ayoko uminom ng gamot feeling ko kasi hindi effective. Masakit pa rin kasi yung ilong ko. Kapag tuloy humaharap ako sa salamin nakikita ko si Rudolph yung reindeer ni Santa. Nilalagyan ko na lang ng strip yung ilong ko. Mukha tuloy akong nagpa-nose job. Kukuha sana ko ng panibago para ilagay sa ilong ko kaya lang ubos na pala. Lumabas kaya ako para bumili? Sa bagay hindi masaya magkulong sa kwarto. Masarap lang pero hindi masaya. Nagpalit ako ng damit at nag-toothbrush. Bibili ako ng panibagong strip sa ilong. Pagkatapos maghanda kinuha ko na yung wallet ko at lumabas. Nagpaalam ako sa maid nila tita. Sa mall na lang siguro ako bibili. May butika naman sa mall. Mamasyal na rin ako. Nagpatawag ako ng taxi. Hindi ko pa kasi alam kung paano mag-count sa mga bus or jeep papunta sa mall. Hindi rin naman pala kalayuan yung mall. Matagal lang ang biyahe dahil sa traffic. Bumaba na ako ng taxi at inabot yung bayad. Parang nakakahiya ata. Ang daming tao, puro estudyante pa yung iba. Umuwi na kaya ako? Kaya lang sayang andito na ako. Bahala na nga. Pagpasok ko sa mall pinagtinginan agad ako dahil sa strip sa ilong ko. Ngayon lang kayo nakakita nito. Dahil tao sa mula ang tropa nyo, hindi ko alam kung saan pupunta. Buti na lang at laging may guard at utility sa paligid. Kuya, saan po dito ang butikan nyo? Tanong ko kay Manong Guard. Watson's po ba? Diretso lang po. Sige po. Thank you. Lumakad na ako. Diniretso ko lang yung daan. Parang pamilyar sa akin yung Watson's. Sino nga ba yung may ganong apelyido? Tise, nasa dulo ng dila ko eh. Ilabas mo para makita mo. Ayoko. Mukha naman akong tanga nun. Nasa tapat na ako ng Watson's nang maalala ko kung sino yung may ganitong apelyido. Yung kasumpa-sumpa ng Kiefer na yun. Mark Kiefer Watson. Hindi kaya sila may-ari nito? Parang ayoko na bumili dito. Pero baka hindi rin, Watson's kasi to Watson lang si Kiefer. Bahala na nga. Pumasok na lang ako sa loob para bumili. Nagpatulong na lang ako sa sales lady para mabilis. Pagkatapos bumili, lumabas na ako agad. Sinisilip ko yung binili ko nang may bumunggo sa akin. Shit! Yung ilong ko. Agad kong hinawakan yun at pinakiramdaman. Woohoo! Woohoo! May narinig akong nagtawanan. Ang pula ng ilong niya. Ha 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 ha. Tinignan ko yung mga talipandas na nagtatawanan. Siguro malas talaga ako or maisumpa lang yung mga Watson. Classmate ko tong mga to eh. Tinignan ko rin kung sino yung nakabungguan ko. May sumpa talaga mga Watson. You look stupid. Hayop. Stupid daw. Namo. Namo. Fuck you. Hindi na lang ako nagsalita at lumakad na lang ako paalis. Wait. Jay. Sama ka sa amin. Aya sa akin nung isa sa kanila. Ano bang ginagawa nitong apat na to dito? Hindi rin ba sila pumasok? Malamang kasi andito sila. Common sense, Jay. Gamitin mo minsan para hindi sayang. Ayoko.
Maikling sagot ko at lumakad paalis. Nakakailang hakbang pa lang ako nang may humawak sa braso ko. Aray ah. Ano ba? Galit na sita ko sa hayop na pumigil sa akin. Si Kiefer. Problema nito. Seth, come with us. Ayaw. Childish. Naningkit ang mata ko sa kanya. Anong hindi niya maintindihan sa salitang ayaw? Ayoko nga eh. Kulit. Pinilit kong magpumigla sa pagkakahawak niya pero lalo lang niya hinigpitan. Ikaw ang makulit. Bigla siyang lumakad at halos makaladkad ako. Anak nang. Masusubsob ako. Bitaw na. TFF. Putulin ko kaya dila nito nang matigil sa kakatis. Abnormal kasi. Kaasar. Pinagtitinginan na kami ng mga tao dahil sa eksena namin. Mukha lang tanga kasi. Napaka nitong Kiefer na tutumigil kami sa harap ng isang ice cream parlor. Pumasok na yung tatlong kasama niya at sumunod kami. Umakyat kami sa second floor at may nakabalandra ng A. Whew! Sick! Utos niya sa akin habang nakaturo sa bangko. Makasit naman to. Aso lang. Hindi ako sumunod. Nag-cross arm lang ako at tinignan siya ng masama. Ano ba kailangan mo? Uwi na ako. Maupo ka. Ano ba kasi yun? Damn achy. Mahirap bang umupo? Galit na sabi niya. Pinagtinginan na kami ng mga tao sa ground floor ng ice cream parlor. Kainis naman. Wala akong pakialam kung magalit siya pero ayoko ng eksena. Umupo na lang ako at umiwas ng tingin sa kanya. Kick. Order for me. Yung specialty nyo. Utos ni Kiefer sa isa sa classmate namin. Sumunod naman yung Kit. Yun pala ang pangalan niya. Kit. Okay. Teka lang. Nyo. Ibig sabihin kilakit ito. Wow. Yayamanin. Biglang hinawakan ni Kiefer ang baba ko at pilit iniharap ang muka ko sa kanya. Papalagsan ako pero nakakamatay na yung tingin niya sa akin. Don't move. Sabi niya at sinipat-sipat yung ilong ko. Sige, tignan mo yung kagagawan mo. Kinuha niya yung binili ko sa Watsons at binuksan yun. Tinanggal din niya yung strip sa ilong ko. Aaray di. Masakit? Tanong niya. Gago lang. Tanong ba yan? Pagtataray ko sa kanya. Bigla niyang pinindot yung ilong ko. Halos malaglag ako sa upuan dahil sa sakit. Haru! Ang sakit. Putik. Jossem. Ayoko ng eksena. Tang namuo. Masakiit. Hayup. Sambit ko habang pinipilit hinaan at ipit yung boses. Nakita ko yung dalawang natitira ng kasama ni Kiefer na tumatawa. Nagtatanong ako ng maayos dito. Sabi ni Kiefer. Kita naman. Itatanong mo pa. Gago lang. Maluha-luha yung mata ko dahil sa sakit. Dahan-dahan kong hinawakan yung ilong ko. Mahirap na. Baka naging Voldemort na ako. Hinawakan niya ulit yung baba ko at pilit iniharap sa kanya. Nakakuha na pala siya ng strip na binili ko at akmang ididikit sa ilong ko. Ayusin mo. Sasamain ka sa akin. Pagbabanta ko sa kanya. Seth, hold still. Sabi niya at dahan-dahan ang dinikit yung strip sa ilong ko. Dinikit na niya yung strip at ewan ko, bigla na lang ako napatitig sa kanya at ganun din siya sa akin. Yun nga lang inirapan niya ako. Bakit ka nang iirap? Dumating na yung Kit, dala-dala yung special order na hinihingi ni Kiefer kumag. Binaba niya yun sa harap ni Kiefer. Grebe. Nag-umpaw sa ice cream at may nakatusok pang stick o at puro chocolate syrup at din ay marshmallow pa with sprinkles. Akala ko siya yung kakain pero bigla niya tinulak yung malaking mason jar na pinaglalagyan ng ice cream papunta sa akin. This is for you, G. Sabi niya. Ano yan? Suhol. If that's what you would like to call it, then fine. Suhol. Taimtim ko siyang tinignan sa mata niya. Tingin mo madadaan mo ko dyan? Yeah. This is every girl weaknesses. No, not me. As don't like ice cream. Talaga? Sure ka, Jay? Hindi ako magpapadala sa suhol.
Sorry, ice cream. Tea then. What do you want? Oy. Porsigido ang tropa mo. Mukhang nakonsensya sa ginawa sa'kin. Simple sorry na galing dito. Tinuro ko yung puso niya. Then paki-explain kung bakit niyo ginawa yun. He chuckled. Apologizing is not the thing, so as explaining. Rame. Yun siguro motto niya. Then we're both wasting our time. Uwi na ako. Sabi ko at kinuha na yung binili ko. Mabilis akong naglakad palayo sa kanila. Gago ba siya? Feeling niya ganun lang kadali yun. Mamanyas siya. Pero sayang din yung ice cream. Bibili na lang ako sa convenience store. Pero bago yun, kailangan ko munang makauwi. Saan naman kaya ako sasakay or mag-aabang ng taxi dito? Ang galing-galing nito. Maglakad ka pa uwi. Di takot ka sa dugo. Tanong ni Sin, kanina pa yan. Malapit-lapit na akong mainis. Pagpasok ko pa lang sa room nilapitan na ako at tinanong tungkol sa nangyari nung namin. Sinabi ko ng hindi pero ayaw niya akong tigilan. Hindi nga 'di ba? Hindi ko din alam nung bakit ako nagkaganon. Kulit naman Iritableng sagot ko sa kanya. Pero nangyari na sa'yo dati yun? Tanong ulit niya. Dati? Hindi ko maalala. Pwede ba yun? Naman. Ikaw naaalala mo yung ginawa mo 0 years ago. Lahat-lahat. Tumahimik siya at nag-isip. Umiti siya sa akin at umiling. Kita mo. Nagpout na lang siya habang nagkamot ng ulo. Tama naman ako Kulit-kulit lang kasi sarap sampalin minsan. Any updates? I asked Edrix and Rory. Yup. Nakuha ko na private information nila. Rory answer. Rory is really the best information seeker in the group. Kahit niskopi ng isang tao kaya niyang kunin. I don't know how he did that but according to him he have his ways thanks to his father that is working as an private investigator and owned its own firm. How about Sin? Ginagawa ba niya yung trabaho niya? I ask. Kasama niya si JJ ngayon kagaya ng gusto mo. Edrix answer. That's great. Makuha ko lang lahat ng information na kailangan ko pwede ko nang simulan ang plano. Hindi naman kalakihan ng planong yun but enough para malaman ang reaksyon niya sa bawat gagawin ko sa pinsan niya. If things went well, magagawa ko na ang huling plano ko and I will make sure he'll pay everything. Mabilis na tapos ang morning class namin. Ganun ata talaga kapag lutang ang isip. Lunchtime na at balak kong bumalik sa tambayan ko para dun kumain. Tatayo na sana ko nang lumapit sa akin si Sin na may malapad na ngiti. Bakit? Tanong ko sa kanya. Bigla na lang yung ngiti niya at naging malungkot. Nakalimutan mo. Taka ko siyang tinignan. Ang alin? Ay. Nakalimutan talaga niya. Wawa naman ang bata. Haha, joke lang. Siyempre naaalala ko. Ang sarap niya pagtripan. Kala niya siguro nakalimutan ko siyang ipagbaon. Yun kasi yung pangako ko sa kanya nung nakaraan. Bumalik yung malapad niyang ngiti kanina. Salamat. Tara dun tayo sa tambayan ko di. Aya ko sa kanya at sumunod siya. Baka kasi pag binigay ko sa kanya yung baon niya na inihanda ko kuhanin ng mga ulupong. Pero feeling ko hindi rin. Hindi pa rin kasi ako pinapansin ng mga luko. Okay lang naman sa'kin. Kahit kasalanan sila. Kakapal din. Sila na nga yung nantrip sa'kin nung nakaraan tapos sila pa yung may ganang hindi mamansin. Mahiya kayo oy. Nakarating kami ni Sin sa tambayan ko. Binigay ko sa kanya yung isa pang baunan na dala ko. Next time bento box na yung dadalhin ko para malaki at marami laman. Bistek tawag dito diba? Tanong ni Sin habang sinisipat yung ulam. Nalang ni. Sagot ko sa kanya. Kumakain na kasi ako. Ayoko ng tanong sa'kin habang ngumunguya. Bahala siya dyan. Galit-galit muna kami. Hihi. Tamihik lang kaming dalawa. Mukhang nakahalata na ayaw ko nang may kausap habang kumakain. Nauna akong natapos kay Sin kaya hinintay ko muna siya. JD. Panimula niya habang ngumunguya.
Magkagalit ba kayo ni Aris? Hindi. Pero galit siya sa akin. Hindi naman. Bakit mo natanong? Nilunok muna nito ang nasa bibig bago magsalita. Hindi ko kasi kayo nakikitang nag-uusap. Pero sabay kayong pumapasok tapos yung nangyari pa nung iisi. Hindi lang kami close kaya ganun. Ganun lang yun. Tumango lang siya at bumalik sa ginagawa. Matapos ubusin yung pagkain niya, binalik na niya sa akin yung lalagyan. Maaga pa naman kaya hindi muna kami umalis doon. Tambay mode, on. Ano palang sabi ng mama mo nung umuwi kang red nose? Tanong niya habang natatawa. Nang iinis ba to? Red nose talaga? Wala. Hindi naman niya nakita. Walang gana kong sagot. Masyado siyang busy sa bago niyang asawa para intindihin ako. Hindi nakita. Paano, hindi kami magkasama sa bahay. Nakikitira lang ako kila Aris. Ayoko sanang pag-usapan to, kaya lang medyo matanong si Sin ngayon. Okay lang naman dahil friends na kami pero hindi pa rin ako komportable ng magkwento. Sandali siyang tumahimik. Sana lang nakaramdam siya. Humarap siya sa akin at mumiti. Bakit parang may iba sa ngiti niya? Laro tayo di. Bata talaga. Anong laro? 20 question. Salitan ang magtatanong at dapat hindi maulit ang tanong. Hindi rin pwede sumagot ng secret o kaya ewan. Anong problema nito? Hindi ba talaga siya makaramdam? Pero baka may iba siyang gustong gawin. Baka nililibang lang niya ako. CJ. Pero ako muna magtatanong. Umiti siya at tumango sa akin. Bakit ginawa ni Kiefer sa akin yun? Nawala yung ngiti niya at hindi nagsalita. Pinilit din niyang umiwas ng tingin. Kala mo kailangan ko din ng mga kasagutan. Ano? Kasi. Wag na natin ituloy to kung ayaw mo. Hindi naman sa ayaw kong sumagot. Baka kasi makagalitan ako ni Kiefer. Naglabas ako ng malalim na hininga. Natatakot ka sa kanya? Umiwas siya ng tingin. May utang na loob ako sa kanya. Saka tignan mo ko compare sa kanya. Hindi ako natutuwa sa mga naririnig ko. Ang laking bully pala ng hayop na yun. Naiinis ako, hindi dahil sa ginawa niya sa akin kundi dahil pakiramdam ko kayang-kaya niya lahat. Bumalik na tayo sabi ko at tumayo na mula sa pagkakaupo. Sumunod naman sa akin si Sin, paghakbang sa huling baitang huminto ako. Mauna ka na sa room. Susunod na lang ako. Sabi ko nang hindi humaharap kay Sin, Magtaan na kaya? Alam ko. Sage. Sagot niya sa akin at tuluyan ang umalis pabalik sa room. Naiinis kasi ako. Parang ayoko makita si Kiefer. Ayoko ring makita yung buong section E. Iisa lang si Kiefer at kung tutuusin kaya nila siya pero hindi sila lumalaban sa kanya. Anong meron sa kanya? Anong meron kay Kiefer? Anong meron sa'yo? Sa sobrang inis ko nasipa ko yung sirang bangko na nakakalat sa daan. Medyo masakit pero mas nanaig yung inis ko sa hayop na yun. May araw ka rin sa akin, Kiefer. Sira na nga sisirain mo pa. Speaking of the devil. May hawak na naman siyang bola ng baseball. Binabato-bato niya pa yun sa ere habang nakatingin sa akin. Nag-cross arm ako tinginan siya. Paki mo. Tisit, problema mo? Bored niyang tanong sa akin. None of your business. Nag-smirk siya at lumakad pabalik sa room pero huminto siya nang makalagpas sa akin. Re-election nga pala mamaya. Hindi na tuloy nung nakaraan. Suportuhan mo ko Kapal. Manigas ka dyan. Hindi kita susuportahan. Kala mo. Bumalik na siya sa room at tumunog ang bell. Wala pa sana kung balak na bumalik kaya lang natanaw ko na yung teacher. Titsku. As usual wala pa ring pumapansin sa akin. Si Sin naman nagpipilit ng ngiti. Parang ang lalim din ng iniisip niya. Natapos ang klase at uwian. Madalas excited ako sa uwian pero ngayon parang ang boring. Kasalanan to ni Kiefer. Paglabas ng teacher nagsimula ang buong klase na ayusin yung bangko at lamesa. Nilagay nila sa gilid at nagmistulang pa-square ang itsura. Ganito sila mag-re-election? Nasa loob ng square yung dalawa. Samantalang kaming lahat nasa labas.
Mukha silang nasa boxing ring at kami yung audience. Katulad dati. Matira matibay. Ang matirang nakatayo ang panalo at magiging presidente ng section. Paliwanag ni Kit sa lahat. Ano daw? Anong matira matibay? Anong klaseng eleksyon to? Botohan ang kilala kong eleksyon. Hinubad na ni David at Kiefer mga polo nila. Pati sando at t-shirt na pangloob ng isa't isa, hinubad na rin nila. Whew! This guy muscle si David kahit payat siya. Hindi nga lang kagaya nung kay Kiefer. Masyado nang malaki katawan ni Kiefer para kay David. Parang luge ata. Hindi patas ang laban. Pareho silang pumorma ng parang sa boxing. Anak ng... Seriously? Ito talaga re-election nila? Boxing. Kanya-kanya ng hiyawan ang mga luko. Go David. Pabagsakin mo yan, Kiefer. 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 Kayang-kaya mo yan. Mas maraming supporter si Kiefer kumag. Kawawa naman si David. Tumayo si Kit sa isa sa lamesa. Simulan na ang laban. Sigaw niya at sabay-sabay nagkalampagan ang mga luko sa lamesa. Si David ang unang sumuntok pero nakailag si Kiefer. Bumawi si Kiefer pero nakaiwas din si David. Lumayo muna sila sandali. Mukhang nagpapainit lang. Banatan mo David. Ay. Bakit pati ako nakikisali na? Muling sumugod ang David. Nakaiwas ulit si Kiefer pero sinundan pa niya ng isa. Bagsak sa Kiefer. Si Giselle. Banatan Sigaw ko. Nagulat ako sa ginawa ko pero hindi naman ako pinansin ng mga katabi ko. Okay lang naman siguro kung makikicheer ako. Tumayo ang Kiefer at halatang galit na siya. Hindi pa nakakaporma si David nang sunggaban niya ng suntok. Bagsak si David. Madaya. Hay. Mandurugas Sigaw ko habang humahampas sa lamesa. Napatingin sa akin si Kiefer at iba pa. Ano? Tama naman ako. Tumayo ang David at bumalik sa laban. May ilang beses din silang nagpalitan ng suntok. Bumagsak ulit si David at halatang pagod na. Hindi pwede to. Matatalo yung manok ko. Lumapit ako sa pwesto niya at nagsisigaw. David. LSEV papatalo din kay impacto din Kevin. Tinignan ako ng masama ni Kiefer at irritable akong tinignan ni David. Kiefe. Ingay mo. Reklamo ng David sa akin. Wala akong paki. Basta banatan isyang mo kong ace-ace. Sigaw ko muling tumayo ang David. Para talaga kaming nasa boxing. Donaire set si Pacquiao. Siyempre parehong Pinoy tong naglalaban Sana lang hindi tong Kiefer na to ang manalo. Matalo ka Kiefer. Ang alam ko sa babae ayaw or takot sa gulo ng mga lalaki. Pero etong babae na to parang nag-enjoy pa sa nakikita. May pahampas-hampas pa sa lamesa. Kaliwain Sigaw niya. Kaliwain? What kind of word is that? Ang lakas din ng bunganga niya. Nakakarindi. Sakit sa tenga. LFEA papatalo. Len Hughes. What the? Daig pa niya yung trainer ng isang boxer. Hay. Elif kang Tumayo Ace. Kakaobserba ko sa kanya na wala sa isip ko yung laban. Bagsak na si David at hindi na makatayo. Dumudugo na rin yung gilid ng mata niya. Nakatayo pa rin si Kiefer pero hirap na sa paghinga. Nangingitim na rin yung gilid ng labi niya. David. Tumayo shots I shout. Tinignan niya ako ng masama. Napakaingay kasi ng bunganga niya. Nangingibaw sa ingay na ginagawa ng iba. Tinanguan ko si Kit. Senyales na tapusin na ang laban. Tumayo ulit siya sa isa sa lamesa. Simulan na ang bilangan. 1-0, 8, 7. Sinabayan ng buong klase ang bilangan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bagsak si David. Si Kiefer ang panalo. It's official. Hawak na ni Kiefer ang buong section, magagawa na niya ang gusto niya. Buwisit. Naiinis ako. Bakit nanalo yung Kiefer na yun? May nangyari ng dayaan. Sure ako nandaya yung Kiefer na yun.
Sabi ko habang nililinis ang sugat ni David. Wala man lang kasing tumulong sa kanya. Mga balimbing yung supporters niya. Lumipat na kay Kiefer nung nanalo siya. Matapos din ang laban, lumaya silang lahat. Celebration daw. Walang naiwan kay David kaya ako na nagpresenta ng tulungan siya. You don't have to do this, T. Sabi niya habang pilit tinatabig yung kamay. Obvious naman na wala na siyang lakas kaya wala rin siyang magawa. Dapat ikaw yung nanalo. Sabi ko. Arf. Reklamo niya. Nadiinan ko kasi yung gilid ng mata niya. Sorry, T. Sabi ko at pinagpatuloy ang ginagawa. Kinuha ko yung alkohol sa bag ko at naglagay sa bimpong hawak ko. Teka. Masakit yan. Hindi yan ni. Dimampi ko yung bimpo sa mukha niya at para siyang nakuryente sa pag-igtad sa kinaupuan. Oh. Hey. Sigaw niya. Arte nito. Nung nasuntok ka ba hindi ka nasaktan? Iba naman yun. Ouch! Iisa lang yun. Pilit kong nilapit yung bimpo sa mukha niya. Kahit walang lakas, pilit pa rin niyang tinatabig ang kamay ko at tinatakpan ang mukha niya. Kulit naman eh. Hayaan mo na kasi. Gagaling din yan kahit hindi lagyan ng alkohol. Titsku. Takot ka lang kamo sa alkohol. Ikaw bahala di. Sabi ko at ibinaba yung bimpo. Sandali siyang pumikit at para nang nakiramdam sa paligid. Alam ko kapag natalo ang lalaki sa laban, tapak sa ego nila. Siguro nasaktan siya sa nangyari. Ginawa naman niya yung makakaya niya. Sadyang malakas lang sa kanya si Kiefer o baka naman nandaya. Pwede favor. Biglang sabi niya. Ano yun? Pwede nang tulungan mo ko magbihis. Sabi niya at dahan-dahan ang tumayo. Kinuha ko yung sando niya at isinuot sa kanya. Kahit dahan-dahanin ko nasasaktan pa rin siya dahil sa mga natamo niya sa katawan. Sinunod ko yung polo niya. Pagkatapos nun pinilit niyang lumakad palabas ng room. Sumunod ako sa kanya para alalayan siya pero tinabig lang niya ako. May point naman siya. Yung natitirang dignidad niya mawawala kapag tinulungan ko siya. Kaya hinayaan ko na lang siya at nakasunod lang ako. Medyo madilim na at halos wala ng estudyante sa school. Ayos yun para wala nang masyado nang makakita sa kanya. Hinayaan ko muna siyang makasakay ng taxi bago ako umuwi. Dahil madilim na at obvious naman na wala na si Aris, mag-aabang na lang din ako. Nakauwi naman ako sa bahay ng maayos, wala si kuya kaya pala malakas ang loob ni Aris na iwan ako. Sa sobrang pagod ko, nakatulog na kagad ako nang hindi naghahapunan. Kinabukasan. Hindi pumasok si David. Baka nagpapahinga pa rin. Pero ang Kiefer ganadong-ganado sa buhay. Todo smile pa ang lintik. Kitilin ko buhay mo dyan eh. Vacant kami ng 2 hours. Nasa meeting daw ang mga teacher. Kaya ito ang drama ko, nakatanga sa kawalan. Biglang naupo sa Kiefer sa bangko sa harapan ko. Nakaharap siya sa akin at nakangiti. Kailangan mo. Mataray na tanong ko sa kanya. Bakit hindi ka sumama sa celebration namin kahapon? Tanong niya. Nanadya ba to? Hindi ba obvious na natalo yung manok ko at wala akong balak magpakabalimbing? Ayaw ko lang ni. Tumango-tango siya. Sayang. Hindi mo nakita kung paano kami mag-party. Daming nainom ni Sin and pinainom niyo si Sin. Hindi makapaniwala kong tanong. Uyulay. Ilhi baka mo? Baka 14 na lang yun at pinainom nyo. Aba. So. I was 1-0 when I had the first drink. Pinandilatan ko siya ng mata. Ikaw yun. Hindi siya. Wag mo nga siyang igaya sayo. Nilingon ko si Sin sa kinaupuan niya. Nakadukdok lang siya mula kanina at mukhang hangover pa. Walang pagkakaiba sa amin ni Sin kaya okay lang san ka pupunta. Mabilis akong lumakad palayo sa pesting Kiefer na yun. Nang iinis talaga siya. Ang bata pa ni Sin para uminom. Ako nga 16 na nung nakatikim ng alak tapos napilitan pa, kailangan ko ng lakas ng loob nung oras na yon. Dumiretso muna ako sa pinakamalapit na sisi. Kailangan ko maghilamos para malamigan. Baka biglang kumulo yung dugo ko dahil sa lalaki na yun.
Walang tao sa loob ng tsisi, kaya solo ko at pwede akong magdrama. Joke. Wala bang multo dito? Naghimalos muna ko gaya ng gusto ko nang gawin. Nakailang hilamos din ako ng tubig sa muka. Ang lamig kasi sarap sa pakiramdam. Pwede kayang maligo dito. Pinunasan ko yung mukha ko ng tissue at pumasok sa cubicle. Maglalabas na rin ako ng likido bago ako magka-impeksyon. Tahimik akong umiihi nang may biglang pumasok na grupo ng kababaihan sa si. Maingay sila at nagtatawanan. Bagay ba sa'kin? Tanong nung isang babae na feeling ko ay saksakan ng arte dahil sa boses niya. Pero mas bagay kung hindi mo suot. Hahaha, sagot naman ng isa pang babae na mukhang mas maarte pa sa nauna. Mika, bakit ang tahimik mo? Tanong ng isa pang babae. Mika. Wala, kasi nilapitan siya ni Calix. Na naman? Patuloy lang ako sa pakikinig sa kanila. Ayokong lumabas at iba ang pakiramdam ko. Malamang sa hindi mapagtripan ako dito. Girls, nakita niyo na ba yung JJ? Yung transferee, may isa sa kanilang biglang nagtanong. Mainam pala yung hindi ko pag-alis dito sa cubicle. Makakarinig ako ng chismis tungkol sa akin. Yeh! Hindi naman pala maganda kagaya ng description ni Kiko. Ako? Hindi maganda? Excuse me. Watch your word. Pinsan pa rin siya ni Papa Aris. Yeh! Watch your word. Don't call him Papa. Remember kay Ella na siya. Ella? Bakit parang pamilyar si Ella ng malandi? Lahat na lang ng famous sa school natin nilandi. Pati si Kiefer ng Section EV. Holy cow Carabao. Hindi kaya si Aris yung. Balita ko nga pati si Yuri nilandi din niya. Tang na this? Napakalupit nitong nasasagap kong balita. Hindi rin pala nalalayo yung JJ sa kanya. Balita ko, sinusuhulan niya ng pagkain ang section at lagi siyang nakadikit kay Sin, malandi. What the? Bakit ako naging malandi? Paki-explain gago. Hindi na nga maganda, malandi pa. Okay. Napupuno na ako. Inayos ko na yung sarili ko at pinindot yung flash. Ramdam ko ang pagtahimik nila at pag-aabang sa lalabas sa cubicle. Lumabas ako na parang wala nang narinig. Naghugas ng kamay at tinignan ang reflection ko sa salamin pero nauwi yun sa pagtingin sa kanila. 4 silang lahat. Coloring book ata ang mga muka nila. Taddad ng pangulay, nangangapal sa make-up at ang pupula ng labi liban sa isa. Mukhang may nasalit na naiiba. Siyang nagsabi ng kwak-kwak. Titig na titig sila sa reflection ko. Halatang naghihintay ng sasabihin or gagawin ko. Habang busy sila sa pagtitig sa ganda ko, nag-iipon na ako ng tubig sa kamay ko. Sino nga ulit hindi maganda? Tanong ko sa kanila. Walang sumagot kaya naman agad kong hinagis sa kanila yung tubig na naipon sa kamay ko. Arg! Malakas ang naging sigawan nila at naguguluhan kung anong unang gagawin. Nakakuha ako ng pagkakataon at mabilis na tumakbo palabas ng ki. Hoy! Bumalik ka dito. Dinig ko sigaw ng isa sa kanila. Ano ako tanga? Bakit ako babalik? Liliko na sana ko para mabilis makabalik sa building namin pero napatigil ako. Andun si Aris at mga classmate niya. Nakatambay at nagtatawanan. Jay, tawag sa akin ni Kiko. Pasensya na. Hindi kita mababati. Hoy! Impakta ka. Sigaw nung isa sa babae. Bumalik ako sa pagtakbo. Ibang ruta ang gagamitin ko para makalayo sa kanila. Sa building ng ibang year level ako dumaan pero hanggang doon nakasunod pa rin sila. Huminto ka. Sigaw nila. Nakarating ako sa building namin at mabilis na tumakbo sa room namin. Medyo nagulat pa yung iba sa pagpasok ko. Dumukdok ako agad sa upuan. Sana hindi ako makita. Kaya lang mukhang walang saysay yun. Asan siya? Galit na tanong nung isa sa kanila. Sino? Sagot naman ng ulupong kong kaklase. Wag mo ko ituro. Gago ka. Yung JJ. Ilabas niyo siya. Bakit muna? May kasalanan siya sa amin. Ayun oh. Nakadukdok. Tonu. Ang bait ng classmate ko na to.
Makilala lang kita, yari ka sakin. Umayos ako ng upo at tumingin sa pintuan kung saan andun ang mga babaeng humabol sakin. Andun din yung classmate kong tumuro sakin. Si Kit. Masama ang tingin ng mga babae sakin. Nakakaamoy rin ako ng gulo. Yari ka, Jay.